Ayan po mga kapitay, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kapita. Dito ko sa galit po na inilabas po ni Congressman Ekay Erice, sa isang pagdinig po dyan po sa House of Representatives, Laban po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kapita. Dahil may mga pangako daw ito kung si Pangulong Marcos, okay, patungkol po sa mga priority bills po niya, mga kapita, na hindi po natupad. At hanggang ngayon po ay napako daw, mga kabida. Kaya nga, meron po siyang bagong bansag po kay BBM, Instead na BBM stands for Bongbong Marcos, ngayon bago na po. Bola-bola Marcos na raw, mga kabida. Okay? Dahil binobola lang daw tayo ni Pangulong Marcos po, iniisa-isa po niya yung mga priority bills daw ng Pangulo na kanyang ipinangako po. Unang-una po yung anti-political dynasty bill na matagal na raw yan mga kapida. In fact, 39 years na raw yan na panukala po. Hanggang ngayon, walang nangyari. At isa daw yun sa mga ipinangako po ng Pangulo na ipapasa daw niya under his administration, mga kabida. Yung anti-political dynasty bill. Kaso lang wala Ang masaklap lang po dito, mga kabida, meron daw isang panukalang batas dyan po sa House of Representatives, mga kabida, na sa tingin po niya, bumabastos daw, dito ko sa provision po ng ating saligang batas, which is the anti-political dynasty po, mga kabida. Na isinusulong dyan po sa House of Representatives. Kumbaga, salungat doon mo sa anti-political dynasty po ang isinusulong. So, most probably, pro-political dynasty bill, na siya pong ikinagalit po, mga kabida, ni Congressman Erice. Kaya nga, dahil sa kanyang emosyon, binansagan tuloy niya itong si PBBM, si Pangulong Marcos bilang BBM, Bola-Bola Marcos, mga kabida. Alright? Kasi binobola lang daw tayo siya pa po, meron pa pong pangako daw siya na i-institutionalize daw mga kabida ito kong independent commission. Alright? Kung naalala po ninyo, meron pong isinusulong dyan sa House of Representatives, mga kabida, na isang panukalang batas to institutionalize the independent commission. Pero wala na ho tayong narinig kung ano na po ang nangyari po doon, mga kabida. Okay? Yung pangatlo pong pangako daw ng Pangulo, na meron po siyang ikukulong na sangkot po, dito po sa issue po ng corruption sa flood control projects. Mga kabida, po. Yung big fish, hindi po yung maliliit na isda, hindi po yung pipitsugin po, mga kabida. Ang ibig sabihin po ng big fish, yung mga kongresista, senador, current, hindi po yung dati, hindi po yung former. Katulad na lang po ni dating Senador Bong Revilla na nakakulong na po ngayon, mga kabida. Yung current po, yung kasalukuyang kongresista at saka senador, walang naipakulong po ang Pangulo hanggang ngayon, mga kabida. Kaya yun, naglitan niya po itong si Congressman Erice doon ho sa mga pangako po ng Pangulo na napapako po hanggang ngayon, mga kabida. Kaya, ang tingin po niya, binobola lang daw tayo ng Pangulo, kaya ang tawag po niya kay PBBM ay Bola-Bola Marcos. Okay? Ito, pakinggan muna natin. Itong debate po sa isang pagdinig ito, mga kabida, dyan po sa House of Representatives, kung saan po ay tumaas po ang boses, ni Congressman Ekay Erice. Narito po. Congressman Erice. Merong provision ng anti-political dynasty bill. Bola lahat. Please. Bola nun. Bola, direct. Marcos. The Congress have been ignoring the anti-political dynasty provision of the 1987 Constitution for 39 years. Binabaliwala natin. Pero ngayon, mas worse. Bakit? Binabastos natin ang essence ng Constitution kung ipapasa natin itong bill na ito. Alam nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent commission. Na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya
anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na, Congressman na mayroong Elise, provision ng Your Honor, anti-political dynasty bill. Your Bola Honor, lahat. Please, Bola nun. Your Bola, Honor, please bola, direct- Marcos. Your Honor, please direct. If that's a objection, you don't need to explain your objection. You just say you Ayun objected po. to the motion. Walang kalutoy-latoy po yung kanya humbanat. Grabe, emotional masyado ito kung si Erice, ano? Actually, may punto po, ano? May point po talaga si Congressman Erice. Kahit siguro ako, kung batid ko po yung pangako po ng Pangulo, ano? Makabila, tapos hindi po natupad, ano? Magagalit ka talaga, ano? Lalong-lalo na po, itong si Erice po, isa sa mga nagsusulong po nitong anti-political dynasty bill, ano? Diyan po sa House of Representatives. Okay? Kaso lang po na-frustrate dahil hindi ko binigyan po ng priority po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, ano? Mga kabida. Kaya yun, binanatan po niya, no? Ito hong si PBBM, ano po, mga kabida. Kaso lang po, diyan po sa House of Representatives, pag babanatan mo mga kabida, yung administrasyon, katakot-takot po yung puna po, ano, ang matatanggap mo, ano po, mga kabida. Okay? Katulad na lang po dun ho sa instance po mga kabida kung saan po nag-privilege speech ito kung si Congressman Erice, ano? Kung saan mga kabida, ipinatawag daw siya, ano? Ni Congressman Sandro Marcos, yung majority floor leader po, ano? Diyan po sa House. Dahil binanatan daw po ni Erice yung Pangulo, ano? Mga kabida. Ang masaklap lang po dito, ang sumundo sa kanya, according to Erice, yung mismong minority leader. Okay? Na si Marcelino Libanan po, ano? At inihatid daw siya doon mo sa opisina po ni Congressman Sandro Marcos. Okay? Kaya nga, ang tanong kasi dito pwede bang ma-influensyahan po ng majority itong minority? Okay? Kasi katulad na lang po ngayon, ano? Tinanggal po itong si Erice, mga kabida, bilang Deputy Minority Leader. O. Tapos, syempre naman, magtatanong ka kung sino po yung nagpatanggal. Kasi mismo siya, mga kabida, nagtanong, ano? Okay, kung bakit tinanggal po siya, no? Sa kanyang posisyon. At ang ipinalit sa kanya, itong si Congresswoman Leila de Lima po, ano? Mga kabida. O sino naman pong Poncio Pilato po dyan na mayroon pong kapangyarihan po mga kabida, no? Na magtanggal. Diba? O di, ang administrasyon, ang majority. Alright? Ang tanong kasi dyan, ano, mga kabida, may influence ba ito kung majority dyan po sa minority, ano, mga kabida? Kasi kaya pala nilang magpatanggal po ng isang leader dyan po sa minority block. Diba? O. So kung ganun, bakit nagkaroon pa po ng division? Nagkaroon pa po ng minority at saka majority dyan po sa House of Representatives kung kaya palang influensyahan po mga kabida ng majority ito kung minority po, ano? Okay? So sa madaling salita po mga kabida, hawak po ng majority ang House of Representatives kahit na po yung minority po. So ibig sabihin ba, yung minority dyan is parang simbolismo lang po yan? Na meron pong minority? Sa totoo lang po, part pa rin yan ng majority block, ano, mga kabida. O, di ba? So, tanong lang po yun Kasi napansin na po natin mga kabida, bakit madali lang po natanggalin itong isang official po ng minority block dyan po sa House. Na ang tanging kasalanan lang daw mga kabida, naging critical po sa administrasyon. So, ibig sabihin po, ang administrasyon po o ang majority po ang nagpatanggal. Alright? Kay Congressman Erice dyan po sa House of Representatives bilang Deputy Minority Leader po, ano? Anyway, wala naman daw problema po, ano? Kay Cong Erice po, yung kanyang pagkatanggal po bilang Deputy Minority Leader, ano? Mga kabida. Kaya lang, nagtataka lang po siya kung bakit ganun ano? Porque critical po sa administrasyon. Kahit na po yung minority block, pakikialaman po. Ganun lang po yun, ano, mga kabida. But anyway, balik po tayo dun sa bagong bansag po ni Erice kay BBM, ano, mga kabida. Para sa akin po, hindi po may iwasan po, yun yung magiging pananaw po ni Erice, ano. Kasi parang binubolan na po tayo, ano, mga kabida.
ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ano po? Okay? By the way, kailan ba naging makatotohanan ba itong si Pangulong Marcos sa kanyang pangako po, ano, mga kabida? Marami na pong mga instances po na nangako ang Pangulo pero hindi po natupad, ano? Okay? Balikan na lang po natin yung kanyang pangako po during the campaign period, ano? Na gagawin doon yung 20 pesos bawat kilo po yung bigas natin, ano? Mga kabida. Ang tanong, nangyari ba yon? Oo, nangyari po. May mga instances po na nangyari po yon, ano? Na nagkaroon po tayo ng 20 pesos per kilo ng bigas. Pero doon ho sa mga lugar kung saan po nasalanta po ng bagyo, baha, mga kabida, no? Hindi po lahat, hindi po buong Pilipinas, ano? Mga kabida. Oh, sana po yung pangako po na 20 pesos per kilo na bigas sa buong Pilipinas. Wala po, hindi po nangyari yon, mga kabida, no? Madami pa pong ipinangako po ang Paulo, no? Pero hanggang ngayon, wala pa po eh. Alright? Yung mga inilatag po ni Congressman Erice, yung meron po siyang ipakukulong, ano, mga kabida, na mga sangkot po sa corruption po sa flood control projects. Meron ba? Okay? Yung kasalukuyang kongresista, politiko, wala. Wala po, mga kabida. Kaya nga, sometimes, we have to understand and we have to accept that sometimes promises are made to be broken. Ganun po yun, ano? Masakit po yun eh. Masakit po yun eh. Yung pinangakuhan ka po, ano? Katulad lang po ng magkasintahan po, ano? Nangako po ang isang lalaki doon sa isang babae po, makabida, na pakakasalan kita. Okay? Pero pagdating ko ng panahon na siningil na po ng babae yung lalaki na magpapakasal na, wala. Hindi po tinupad, ano? Sa halip po, sumakabilang bahay po, ano? Makabida yung lalaki. Okay? Iniwan po yung babae. So, di ba? Masakit yun. Ganun lang po yun. Doon po sa pangako po ng Pangulo sa mga Pilipino, ano? Mga kabida. Hindi lang po si Erice po ang nasaktan doon sa pangakong napako. Pati yung mga Pilipino po, ano? Kasi umaasa kasi, ano? Ang mga Pilipino doon sa pangako po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na hindi po natupad, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.